Sir Samuel, paano mo po nakita itong messages na to na pinadala nyo sa amin? Sa cellphone Okay. daw po, attorney. Sino po itong si Raymond, ma'am? Sir, yung Raymond na sinasabi dyan, sir, ay yung kalaguyog ng kanyang asawa. Okay. Namin ng both side na si Cristel at saka si Raymond na padre na may nangyari na sa kanila. Desidido ba po si Sir Samuel na mag-file ng kaso ng adultery laban kay Ma'am Cristel Ann Ramesca? Samahan na lang po ng reporter kayo, ma'am. Paano niya ba na-discover na ang kanyang misis na si Cristel ay meron pong ibang lalaki? Marami kasi ma'am nagbago siya yung asawa ko ma'am. Marami nagbago. Tapos yung March 12 ay ma'am nakita yung cellphone niya. Nakuha ko ma'am. Yung may marami silang chat tapos yung video ma'am. Paano kayo nagkaroon ng access po sa cellphone ni misis? Yung kasi ma'am, dati ma'am cellphone yung dalawa. Open sa amin yung dalawa. Yung cellphone niya ay ma'am ayaw na sa akin ibigay yung cellphone niya. Tapos maraming dahilan. Ang magluto, dala-dala yung cellphone. Tapos magugas ng pinggan, idala-dala yung cellphone. Kahit matulog ma'am, yung cellphone niya isasama yung sa tabi ma'am. Tapos kapag merong ka-chat, magkukumot ng kumot ma'am. Dati yung asawa ko ma'am, kapag may pupuntan siya, palagi akong isasama. Tapos ma'am, nagbago siya, hindi na ako sasama ma'am. Purong iiwan ako ma'am. May inamin ma'am yung asawa ko ma'am. Meron nangyari ma'am yung lalaki ma'am. Tapos yung pangalawang hearing ma'am, napunta yung lalaki ma'am. Humingi ng patawad ma'am yung lalaki ma'am sa akin ma'am. Nung natuklasan po ninyo, sir, na may mga malalaswang parte ng katawan, no, salitan sila sa conversation, ano pong naramdaman po ninyo? Ang sakit ma'am. Sabi ko ma'am sa kanya ma'am, bakit ginawa mo sa akin yun? Sabi niya sa akin ma'am, patawad. Sabi niya sa akin ma'am. Nasaan po ngayon si Cristel? Andun sa biyanan ko ma'am sa Maspiis. Bakit po? Lumayas po ba siya? Hindi ma'am, inyatin ko sila ma'am para hindi ko siya ma'am masaktan. Kapag magkita ko ma'am, parang nasakit rin yung dibdib ko ma'am. Ano po yung decision po ninyo ngayon, sir? Ano po yung plano po ninyo? Hindi ko na ma'am balikan na ma'am. Tapos yung mga anak ma'am, kunin ko. Tapos yung lalaki na ma'am, gusto ko ma'am patanggal pa trabaho para maranasan yung sakit sa akin ma'am, yung binigay niya sa akin. Ayun lang ma'am. Eh, sabi niya, ate, parang may nagbago kay Cristel, sabi niya. Eh ano yun, sabi ko, kung may hinala ka, dapat kailangan makakuha ka ng ebidensya mo na yung hinala mo sa kanya. Aktuhan niya na, nakita niya lahat doon sa cellphone, yung mga conversation, yung mga sinesend na may maselang bahagi at saka yung may video na doon mismo sa cellphone, doon mismo ipinakita sa akin ng aking kapatid. Hindi namin ikinalat yung video na kagaya ng binibintang nila sa akin na kinalat daw yung video pero hindi namin kinalat. Pero kahit pa ganun pa man, ang nangyari, sinabi ko dito sa kapatid ko na patawarin mo alang-alaman lang sa mga anak mo. Ang Diyos pa nga, ilang beses ka pa magkaroon ng kasalanan, handa siyang magpapatawad. Pero it's up to you na yan, sabi ko sa kanya, kasi ikaw ang nasaktan, hindi ako. Pero bilang ate mo at bilang payo ng magulang natin, kung pwede sana, bigyan mo pa siya ng isang chance. Kung naniniwala ka sa sinasabi nila na merong second chance, sabi ko sa kanya bilang payo ng isang ate. Pero kung maipangako man ng asawa mo, kausapin mo na magbago na talaga siya at hindi niya uulitin, alang-alaman lang sa mga bata, kako sa kanya, pero nasa sayo yan kasi ikaw ang nasaktan, hindi naman kami. Anong mensahe mo, ma'am, kay Cristel? Bilang isang hipag na ituring na nakapatid, ayaw ko naman na masira yung binuo nilang pamilya dahil ang inaalala ko ngayon ay yung kapakanan ng mga bata kasi masakit man sa kapatid ko pero kahit papaano may pinagsamahan kami na bilang isang pamilya, isang kapatid. Kaya ewan ko kung bakit niya nagawa iyon sa kapatid ko na ang alam ko naman ma'am, walang pagkukulang yung kapatid ko. Binibigay naman sa kanya lahat. Wala namang bisyo yung kapatid ko. Ikaw, ma'am, anong mensahe mo, ma'am, sa kapatid po ninyo kay Sir Samuel? Ang mensahe ko ngayon sa aking kapatid, mag-isip-isip siya ng mabuti.
Kasi kung ano man yung desisyon niya sa balang araw, huwag niyang pagsisihan. At para naman sa hipag ko, kung mapanood mo ito, magbago ka. Alang-alaman lang sa mga anak nyo. Kasi mahirap ang isang pamilya na magkakahiwalay. Na habang lumalaki yung mga bata, walang makapiling na ina. Saka mahirap din sa isang ama na siya na nga ang ama, siya na nga ang ina. Pero nasa kapatid ko pa rin kung ano yung talagang desisyon niya. Kasi sa balang araw, ayoko naman din na ako ang sisisihin. Ikaw sir, ano yung mensahe mo kay Cristel? Sabi ko, ma'am, magbago na siya, ma'am. Para tingnan na yung mga anak nila. Ayun na, ma'am. Tapos, ma'am, ayaw ko nang balikan, ma'am. Yung ginawa na sa akin, ma'am, ang sakit, ma'am. Binigay ko na lahat, ma'am, yung mga... Bigay ko na lahat, ma'am, tiwala, ma'am. Tapos, ma'am, sinira yung tiwala ko, ma'am. Paano po pag gumingi po siya ng tawad at sinabi na bigyan mo siya ng pangalawang pagkakataon? Sige, ma'am, patawag ko siya, ma'am. Ayun, ma'am, hindi ko na, ma'am, balikan na, ma'am. Nak, mag-aral kayo mabuti para matulungan si tatay, ha? Anong mangyari? Pag-aaralin kayo, ha? Para may tuturuan kayo. Nanay, ano po yung nararamdaman po ninyo na ganito po yung sitwasyon na nararamdaman po ngayon ng anak po ninyo na si Samuel? Ang sakit kasi nakikita ko yung anak ko nagtatrabaho, finokus niya yung trabaho na. Pero ang problema pagdating sa hapon, umiiyak na naman, ma'am. Sabi niya, nasira ang pamilya ko. Binigay ko lahat ang tiwala ako sa asawa kung bakit yun ang ginawa sa akin. Sabi niya, hindi naman siya nakukulang, mabibili naman niya yung gusto niya. At hindi naman siya nakukulang sa pagkain. Sapat naman lahat yung binibigay ko, sabi nga, ma'am. Kamusta po siya bilang ina at asawa po sa anak po ninyo? Ang pag-uugali niya, ma'am, parang hindi ko gusto yung ginagawa na, ma'am, sa amin na minsan pinagsasalitaan kami ng hindi maganda. Pero ako bilang ina, ayaw ko naman na masaktan yung anak ko kung halimbawa na aawayin ko. Kahit hindi ko na lang siya, ma'am, inaaway. Mabuti na lang ako na lang, ma'am, umiiyak kaysa inaaway ko siya, ma'am. Ano ma'am yung mensahe nyo kay Cristel ma'am sa ginawa nito sa anak po ninyo? Sana'y magbago na siya. Hindi na, lahat ng pag-uugali niya dapat baguhin, ma'am. Kasi kung minsan walang respeto sa kanyang mga magulang, yun ang hindi ko naman kagustuhan sa pag-uugali niya, ma'am. Kay Samuel, nanay, anong mensahe mo sa kanya? Yung loob mo, patibayin mo. Kung halimbawa na hindi kayo na magbalikan, patibayin mo at mga anak mo, mahalin mo at bigyan mo sila ng magandang kinabukasan na dapat pag-aralin na hanggang sa kaya mo, anak. Mahalin mo yung mga anak mo. Yun lang, anak, ang nasasabi ko sa iyo. Anak mo, bigyan mo sila ng magandang kinabukasan. Na sana pagtiisan mo na pag-aralin sila, anak, hanggang sa makatapos sila para meron naman silang pagmamalaki at paghanap buhay nila paglaki nila, anak. Nga po, nanay. Ma'am Cristel, good afternoon po. Ma'am, ano yung comment mo regarding doon sa reklamo po ni Sir Samuel? Masakit po para sa akin, ma'am. Kasi nakahantong po sa ganito. Kasi siyempre para sa akin po, sobrang kahihiyan po talaga yung nagawa po nila. Alam ko naman kung may pagkakamali ako, ma'am. Pero, siyempre sa ginawa po nila, siyempre masakit din po para sa akin yun, ma'am. Kasi siyempre live po ito, ma'am eh. Pero wala naman po akong magagawa kundi harapin na lang po ito, ma'am. Kung ano po yung decision nila. At sana din po mapatawad na lang po niya ako para sa mga anak namin. Namimiss nyo na po ba, ma'am, yung dalawa nyo pong anak? Opo, sobra po, pero nagsasakripisyo po ako para sakali, ma'am, na mapatawad po niya ako. Handa po akong magsakripisyo, ma'am, kung yun po yung paraan para magkaayos na po kami, ma'am. Sa akin, Cristel, magbago ka na. Hindi na tayo magsama na. Accept ko po yun na hindi na po kami magsasama kasi alam ko po yung pakiramdam niya. Pero yung gusto ko lang pong maano po sa kanya yung pagpapatawad po. Para mabigyan na din po ako ng kapayapaan ng isip, ma'am. Kasi nahihirapan na din po ako. Gusto ko, ma'am, kung yung mga anak ko,
kunin ko ma'am, pwede ma'am. Opa, magsasakripisyo po ako kung yun po yung ano niya. Pero yun yung sabi ko po ma'am na sana wag na din pong ipagdamot sa akin na hindi po porket na ibigay ko po sa kanya ma'am. Kung pwede po ma'am, pag na-miss ko po yung bata, pwede pong kunin ko din po para kunin ko din po sa bahay namin ma'am para makasama ko din naman po sila ma'am. Yun lang po yung hinihiling ko din po sa kanila. Okay lang sa akin yun. Mga kabutihan lang natin mga anak. Pag-usapan nila ma'am kung paano ma'am kung paano ang pagkuha sa bata, kung isang linggo din kay Samuel, ganun lang naman yun ma'am. Pwede, kaya niyo po ba yun, Sir Samuel? Ikaw, Ma'am Cristel? Opo, kakayanin po kung yun po yung kagustuhan niya. Basta yun nga po, sana hindi na po niya ituloy yung demanda po about po sa akin ma'am. Yun Ano lang pong masasabi po ninyo doon, Sir? Okay lang sa akin yun ma'am. Yung mga anak, isang linggo, tapos isang linggo din ma'am. Matatanggap niya man po ako o hindi, tatanggapin ko po kung ano po yung magiging decision niya, ma'am. Yun lang po. So, hindi ka na mag-file? Hindi na ma'am. Ano pong masasabi po ninyo doon, ma'am? Para Sobrang thank you po. para sa amin mga anak ma'am. Thank you po. Kung kayo po yung tatanungin talaga, ano po yung decision po ninyo? Gugustuhin pa din po, ma'am, na makipagbalikan sa kanya. Napag-usapan na naman nila ma'am na okay na ma'am na wala ng demandahan. Alang-ala lang sa mga anak nila ma'am. Eh kung pwede ma'am, di mag-black and white sila na wala ng demandahan. Alang-ala lang sa mga anak. Salamat po sir. Tulong mo sir na patawarin yung asawa ko. Maraming salamat sir. Sir Rafi, Idol, maraming salamat dahil sa inyo ay nakapag-ayos ang aking anak sa mabigat niyang problema at maraming salamat po. Sana pagbigyan pa kayo ng Panginoon na mahabang buhay para sa ganun sir ay marami ka pang matutulungan sa kagaya namin. Thank you. Salamat, mabuhay po Sir Idol. Rapi Tulfo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan, dahil merong Rapi